so good afternoon, or should I say good evening, Feast Queen Mary! Ayan, good evening po sa rainy afternoon sa atin. So, ayan, mukhang inaantok pa yung iba, so may I invite everyone to please stand. Ayan, tayo. Ano po yung Rob? Ayan, tayo. So, I have a question here, guys. This past few weeks or past few days, nakaramdam ba kayo ng, or nakaramdam na ba kayo sa tanang buhay niyo ng distressed, nale-left out, hindi belong, or parang lagi ka na lang hinihiwalay sa mga group or sa mga circle nyo? Well, kung gano'n yung nararamdaman nyo, or kung nakaramdam na kayo ng ganung part, well, I have a good news for you. So, tanongin nyo ako kung ano. Ayan. So, you are belong. Bakit? So, you are belong to God's house. And you are belong here at Feast Queen Mary, where you are loved. Ayan. So, with this song, I want you to feel the presence of God, to feel His message, to feel that you are belong here, to feel that you are loved. So as we worship our Lord, I want you to sing with us, to sing and praise, and itaas natin ang lahat-lahat sa Kanya. Problems, struggles, or any worries, lift it up, because we believe that God is here, and we believe that every Saturday may good news na paparating sa buhay niyo. Amen? Ayan. So as we sing this song, let's sing. Resound, praise the heavens, for He is good. Come, rejoice, and be glad, for He has made His day. Everybody now listen, I've got some news from the Lord, straight from His words. You don't have to be afraid, you don't have to hesitate, for His love is here to stay. Oh, not even death is stopping now, no more chains can hold you down, and He has overcome. Come on. Oh, come, resound, praise the heavens, for He is good. Come, rejoice, and be glad, for He has made His day. We're gonna take refuge in the house of the Lord, and trust in His holy name. He's our salvation, our strength and our song, so joyful shout we sing. You don't have to be afraid, you don't have to hesitate, for His love is here to stay. Oh, not even let you stop it now, no more chains can hold you down, for He has overcome. Oh, come, resound, praise the heavens, for He is good. Come, rejoice, and be glad, for He has made His day. This is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice in His name. This is the day that the Lord has made. Blessed is He who comes in His name. Sing it up. This is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice in His name. This is the day that the Lord has made. Blessed is He who comes in His name. Oh, come, resound.
resound. Praise the heavens, for he is good. Come, rejoice, and be glad, for he has made. Oh, come, resound. Praise the heavens, for he is good. Come, rejoice, and be glad, for he has made this day. Praise God. Hallelujah, Lord. Praise God. Praise God. So in times of distress or being left out or being struggled sa mga relationships na meron tayo, I know sometimes that even us is nakakaramdam din talaga ng pagkalayo or should I say spiritual dryness. So I know everyone here is not so perfect in terms of faith. I know everyone here is nagkakaroon din ng struggles sa faith nila na hindi laging malakas, hindi laging mahina. But we admit that sometimes minsan tayo na yung lumalayo kay Lord, which is yun yung mali. Na kung sino pa yung magiging strength natin, kung sino pa yung dapat lapitan natin, dun pa tayo lumalayo. And I here today, brothers and sisters, I want you to feel that you are belong here. I want you to feel that God is here, na ready siyang i-embrace ka, na ready siyang sabihin sa'yo, may room ka sa taas. Meron kang permanent room sa taas. You're not abandoned. You're not forsaken. Because we believe, we have to believe that we are belong in God's house. Amen? So as we continue our worship, I want you to feel His presence. I want you to give your heart to this worship. So as we sing in this song, let's start in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. On my at the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in of His love for me. Of His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Realizing His ransom, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. In my Father's
kapatid, tingnan nyo yung katabi ninyo. Tingnan ninyo. Alam nyo ba yan? Bawat isa dyan, meron ng nakalaan na kwarto sa bahay ng Diyos. Walang nakahiwalay sa atin. All of us belong to one God's house. Amen? Alam nyo, hindi kayo lahat, walang outsider dito sa atin because we belong to God's house. We belong to God's house. I am chosen, not forsaken. Yes, Lord. I am who you say I am. Amen, Lord. You are for me, Lord. Not against me. I am who you say I am. Say I am who you say I am. I am who you say I am, Lord. Not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am, Lord. I am who you say I am. I am who you say I am, Lord. Amen, amen, Lord. Amen, amen. So magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Salamat sa inyong pagpunta despite maulan na panahon. Ay, nako. So mga kapatid, hindi ko napapatagalin. We are going to continue our series on No Longer Strangers. Pang-ilang talk na ho natin ngayon. Pangalawa na. Our series for today is pag-aaralan ho natin ang libro ng Ephesians. Ayan. So, our talk 2 is entitled God has a house. Oh, may bahay ang ating Panginoon. Before we proceed, mga kapatid, dala nyo ba yung inyong mga novena to God's love? Oh, kung meron, itaas nyo po yung inyong mga pangarap. Kung wala, hindi nyo dala, itaas nyo na lang ang inyong mga kamay ho. Hawakan ang inyong mga puso at sabay-sabay nating ipagdasal ang ating paboritong panalangin sa Diyos na hari nawa ang ating mga pangarap sa buhay ay Kanyang ibigay. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Today, I receive all of God's. Today, I open myself to the unbounded innocence of the flowing abundance. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. And today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world in Jesus' name. Amen. Mga kapatid, let's declare to the Lord that something good is going to happen to us today. Something good is going to happen to me this very day, this very year. Something good is going to happen to me. Jesus is blessing my way. Isa pa po mga kapatid, let's declare that something good is going to happen to us. Amen, Lord. Ito pa lang, maraming salamat na po sa inyo, Panginoon. We believe and we declare to you that something good is indeed going to happen to us. Itong gabing ito. Amen, Lord. Maraming salamat. Itong oras na ito. Amen, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa inyo. Pakinggan po ninyo ang inyong mga anak. Yes. Because Jesus is blessing my way. Amen, amen. And as you sit, mga kapatid, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoong Jesucristo. Woo! Okay. Ay, isa pa. Meron pa nga pala. Let's sing Thy Word. Yes, Lord. This is your word, Lord. It's a lamp unto my feet and a light
Lord. This is your word. Heaven, faith is your word. Yes, Lord. Thank you, Lord. Unto my feet and a light unto my Palakpakan na ulit natin ng malakas ang ating Panginoong Jesucristo, Lord. Amen. Nahawa na ata ako sa misis ko eh. Welcome back mga kapatid sa ating series ng No Longer Strangers. Ngayon ho, hindi ko napapatagalin. I want to preach this message to you. Mga kapatid, tingnan niyong mabuti ang ating malaking mensahe sa inyo. Eto po, sabay-sabay nga natin basahin. You belong to God's house. Bawat isa sa inyo, bawat isa sa atin, meron tayong kwarto. Meron tayong posisyon. Meron tayong pupuntahan sa bahay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? So last week, ano ba? We read the first chapter of Paul's letter to the Ephesians. Yun yung binasa natin last week. Where binuksan ng ating Saint Paul yung majestic hymn of praise, celebrating God's glorious plan para sa ating lahat. And ano ba yung sinasabi ni Saint Paul? He recalled how God wanted to bless the entire world. Kung ano yung gusto talaga ng Panginoon, ang plano niya, tayong lahat dito sa mundo, pagpalain. Starting with the family of Abraham. And through Jesus, mga kapatid, yung maliit na circle ng pamilya niya, sumabog at dumami ng dumami. Dati, exclusive lang yung kanyang pamilya sa isang ethnic group. Ano yung grupo na yan? Mga Hudyo. Diba? Doon lang exclusive before, pero in-extend na ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat. Jews and Gentiles alike. That means, bawat isa sa atin, we belong to God's house. Okay, ano ba yung sinabi ni Saint Paul? Paul summed up God's endgame plan. Na-summarize niya yung pinakang plano. Ano ba yung kakahinatnan natin ayon sa plano ng Panginoon? Ano yan? To bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. Lahat tayo ay nagkakaisa sa ilalim ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, today we will start reading the second chapter of Ephesians. Alam niyo mga kapatid, yung structure nitong second chapter ng Ephesians ay napakagaling. Very brilliant, sa totoo lamang po. And Paul, nagpre-preach siya ng dalawang mensahe dito sa second chapter. With each part, looking at the same story, but using different lens. Pareho yung istorya, pero different lens yung kanyang ginagamit. Chapter 2 mga kapatid, eto ho yan. The chapter 2, first part ng chapter 2, Ephesians 2, verses 1 to 10. This is the meta view, pangmalakihan. Bird's eye view ho yan, retelling the entire history of the world from a cosmic perspective. Dito po, eto yung pag-uusapan natin ng mas malalim. And the second part, Ephesians 2, verses 11 to 22, ito naman yung medyo maliit, micro point of view, retelling the human history, same human history, but from the Gentile versus Jewish perspective. Sa mga Hentil at sa mga Hudyong perspective ho. Ito pag-uusapan natin ng hindi naman ho ganun kalalim. Sige mga kapatid, babasahin ho natin yung entire first part ng Ephesians 2. Basahin ho natin. Mga kapatid, sundan nyo lang ho ako ha, kasi medyo mahaba po ito. Mahaba po ito, but I invite yung mga kapatid, ilublob po ninyo yung sarili ninyo dito sa ating babasahin. Ilublob niyo mabuti and meditate on its majesty. Babasahin ho natin, sabay-sabay ho tayo ha. Sige po. Eto na ho tayo. Ephesians 2 verses 1 to 10. Ano ho ba yung sinasabi dito? As for you, you were dead in your transgressions and sins,
in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we're dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Sabihin nyo nga po, grace. Ayan, tuloy po natin. And God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace, expressed in His kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Tuloy po natin. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Mga kapatid, medyo mahaba, but para ho makasunod tayo dito sa ating talk, bibigay ko ho sa inyo yung outline ng ating pag-uusapan ngayon. Talk 2 ho. Ito ho yung outline niya. Yung first part po natin, or yung cosmic view, ang mensahe ho dyan, dalawa. Unang mensahe, evil is real. Totoo po ang evil. Evil is real. Ikalawang mensahe, authentic grace versus fake grace. Meron ho pala nun. Ano? Parang nung isang araw kahapon meron akong gustong bilhin sa aming kantin. Ang nakalagay doon, salmon urig. Ayun, meron kayang salmon fake pala. So, eto ho, merong authentic grace, totoong grasya, at merong peke na grasya. Part 2, second part, eto po, Gentile Jewish view. So, ito ho yung pag-uusapan natin ngayon. Let's begin, mga kapatid. Handa na po ba kayo? Amen? First part, ito po, yung cosmic plan or yung cosmic view. Napansin niyo ho ba, mga kapatid? Si Paul, dun sa start ng ating binasa, sino yung pinapatungkulan niya? Ang pinapatungkulan niya dun sa unang part ng binasa natin kanina na pagkahaba-haba, pinapatungkulan niya mga zombies. Mga zombies. Alam niyo ba yung mga zombies? Eto, tingnan niyo mabuti ha. Ano sinabi ni Paul? Paul said, "As for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient." Sabi ni Paul, tayo raw ay mga namatay dahil sa ating mga pagkakamali at sa ating mga kasalanan. Di ba? Zombies yung pinag-uusapan yan. By zombies, hindi ko ibig sabihin itong mga ito. Yung bang naglalakad ng hindi yung mga yan, ha? Hindi yung mga parang pag nakakita ng tao, hahabulin ang buhay at kakainin. Hindi ho yan. Paul's zombies, mga kapatid, ano yon? Yung mga tao, yung mga grupo ng tao who look alive but are really dead inside. Tingin ninyo buhay, pero sa totoo ay patay sa kanilang kaloob-looban. Tingnan nyo nga yung katabi mo, mukha ba yung zombie? They are walking. Naman, natatawa kayo? Naglalakad yan, kagaya ng marami. And naglalakad, still using their cellphones. Ano ba yung pinagpipilahan na cellphone ngayon? iPhone 17 Pro Max. Ewan ko ba? Talagang 2 araw pumipila yung mga tao para lang bumili ng iPhone. Kasabay natin yung iba, naglalakad gamit ang cellphone, umiinom ng kanilang mga milk teas, or kaya umiinom ng kape. Ayan.
But, mga kapatid ha, because they turned away from God, malayo sila sa ating Panginoon, they are actually spiritual zombies. Mga spiritual zombies, alam niyo ba, alam ko, bawat isa sa atin dumaan ho sa ganito. Kami rin hong pamilya. Yung bang parang ang buhay natin dati, bago makilala natin si Kristo, ay bang parang kilos tayo ng kilos, galaw tayo ng galaw, punta tayo roon, punta tayo rito. Pero, walang direksyon. Napansin niyo ho ba yun? Before natin makilala si Kristo tayo, gustong-gusto natin laging nagliliwaliw. Pero, wala tayong buhay. Wala tayong buhay. Yung iba, naiisipan lang magsimba. Pero pagkatapos ng homilya, umaalis na. Yung iba naman, masabihan lang magsimba, kahit kalagitnaan na ng misa, tsaka palang rarating para magmisa. Yun, mga spiritual zombies, buhay na buhay tayo, pero wala sa atin si Kristo eh. Wala tayong buhay pagka ganyan, mga kapatid. Look, kagaya ho ng mga Bible nerds, mga kapatid ha, itong pag-uusapan natin, kailangan nating bumalik. Backtrack ho tayo dun sa Genesis. Bumalik tayo sa Genesis. Noong ginawa ng Diyos tayong mga tao. And anong gusto ng Diyos? Mamuhay tayo kasama niya. Di po ba? To eat in the tree of life. Ayan, dito tayo. Kasama niyang namumuhay as representatives of the world. Pero anong nangyari? Nireject ng tao ang karunungan ng Diyos. Nireject nila. Dinefine nila kung ano yung good and bad according to their own term. Masama ang nangyari. Ito, lumabas sa Garden of Eden ang mga tao and we cut ourselves from the source of life. Humanity was exiled. Tayo lumabas from the garden and lost access to the tree of life. Ngayon, sabi ni Paul, hindi lang yan ang ating problema. Hindi lang daw yan ang ating problema. Tanong niyo ko ano? Ano yung problema pa natin bukod sa nalabas tayo sa Garden of Eden? Ibibigay ko sa inyo ang unang mensahe. Message number 1. There's a ruler we must fight. Ito yung isang problema natin. Meron tayong isang namumuno na kailangan nating kalabanin. Ano kaya yun? Mga kapatid, si Saint Paul, naniniwala siya na merong madilim na puwersa. May madilim na puwersa na nasa likod ng ating pagsuway. May madilim na puwersa na nasa likod ng ating pagsuway. Hindi lang tayo nagsabi sa Diyos ng hindi. No. Lord, no. Hindi lang. Kasi naloko po tayo. Sabihin nyo nga sa katabi mo, naloko ka. Naloko po tayo. Naloko tayo na magsabi ng hindi. We were duped and cajoled to say no. Tingnan niyo po, ano sinabi ni Paul? You followed the ways of this world and of the ruler. Sabihin niyo nga po, ruler. Of the kingdom. Sabihin niyo, kingdom. Of the air. The Spirit who is now at work in those who are disobedient. Ayan ho mga kapatid. Meaning, ibig sabihin po nito, mga kapatid, yung kasamaan or yung evil dito sa mundong ito, hindi lang ho yan dumating dahil sa ating pagiging matigas ang ulo. Yung evil, hindi lang yan dumating dahil sa ating kahinaan. Yung evil or yung kasamaan, hindi lang yan dumating dito sa mundo dahil sa ating pagiging sakim. Hindi. Evil, mga kapatid, or yung kasamaan is much more complicated than that. Be-breakdown ko po itong sinabi ho ni Paul, ha? Hihimayin ho natin ito. Una, ruler. Sabihin nyo nga po, ruler. Sino yung ruler na sinasabi ni Paul dito? Sino? Si Taning. Si Satanas po. Yung sinasabi niyang ruler dito. Paul was referring to Satan or the devil. And the devil or Satan is the leader of the spiritual powers na tumatiliwas sa ating Panginoon.
In our modern world, mga kapatid, na parang yung everything, lahat ng bagay dapat na ipuprove ng science. Na ipuprove dapat ng science lahat. Parang ang dali-dali na indismiss na huwag tayo maniwala na mayroong demonyo. Sa totoo lamang po, na parang kailangan patunayan natin na mayroong demonyo talaga. Pero dito sa atin, sa mundong ibabaw, parang ito'y parang mga fairy tale lang. Parang si Santa Claus or kaya yung duwende or yung kapre. Kathang isip lang natin. Parang ganito. Pero mga kapatid, tandaan niyo po ito, makinig kayong mabuti ha. Bilang mga Kristiyano, huwag po tayong gaganon. We cannot do that. Huwag nating isipin na walang demonyo, walang masamang espiritu. Tanong niyo ako bakit? Eto po, tingnan niyo. The surest way to lose a battle is to believe there is no enemy. Diba? Pag naniniwala kang wala kang kalaban, aba ay magiging kampante ka na. Hindi mo alam, unti-unti, kinakain ka na ng kalaban. So the surest way na para matalo tayo, maniwala tayo na walang kalaban. Hindi dapat natin yan gagawin. Mga kapatid, itong mga masasamang powers na ito, the bad powers or the dark powers, sa totoo lamang po, ito po ay totoo. At ito po ay nag-e-exist. Tandaan niyo po yan ha, nadyan lang sila. Nadyan lang sila, hindi natin alam, baka katabi na po natin. Nadyan lang ho sila. Ikalawa, kingdom. Sabihin nyo nga po, kingdom. This means, yung kingdom or yung kaharian, sino yung nag-establish yan? Sino yung nagtayo niyan? Yung ruler. Merong kaharian din yung ruler na ating pinag-iusapan. Albeit, or ibig sabihin, kahit temporary or illegitimate, meron siyang impluensya dito sa mundo. I repeat mga kapatid ha, yung kasamaan, evil is not just humans falling into occasional temptation. Ang kasamaan po, evil is a system. It is a systematic gravitational pull that shapes our culture, values, and actions away from God. Nariyan ang kasamaan. At yan po ay isang sistema na hinahatak tayo mapalayo sa ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa wikang Griego, sabihin niyo nga po air. Air. Sa wikang Griego, ano ang air? It's pneuma. Air is pneuma, which means spirit and or breath. Yan ang air. Pneuma, ibig sabihin yan, espiritu siya or hininga. Spirit or breath. Now, ancient cosmology, mga kapatid, sinasabi nila na yung air, yan daw yung lowest level ng langit, lowest level ng langit or sky, which is parang mataas lang ng konti sa mundo. Yan yung air. So, anong ibig sabihin niyan? Tanungin niyo ako ano? Yung puwersa or yung masamang puwersa, nagkalat po yan sa atin. It's everywhere. Tingnan nyo, Paul is saying that these dark powers are like the air we breathe. Parang yung masasamang puwersa, para lang yung ating hanging hinihinga. We're breathing in unseen spirits that shape our thinking, our attitudes, and our behavior. Kaya mag-ingat. May kalaban. Huwag kayong maging kampante. Minsan, hindi nyo nalalaman, tayo'y kinakain at nalalanghap na natin itong kalaban na ito. Paul tell us, mga kapatid, there's an invisible, malevolent force that's working in our world to stop God's beautiful plan for our lives. Nadyan lang yan para pigilan ang mabagandang plano ng ating Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, ito siguro yung paliwanag kung bakit minsan naiisip niyo po ba, bakit napakalupit ng mga tao? Naisip niyo po ba yun? Parang napakalupit ng tao for weeks now. Actually, weeks na ba or months na? Ano yung madalas nating nakikita sa balita or napapakinggan sa balita?
yung mga ghost projects, yung mga substandard projects na tungkol sa mga flood controls. Di ho ba? Na ito yung nasa headline natin madalas. Ayan. And almost every news articles, lahat ng mga balita, parang tinatawag itong system of corruption. Tama ho ba ako? Sabi yan, sistema yan ng korupsyon na nakatanim na ho sa ating political and cultural structures. Di ba? Nakatanim na sa atin. Meron nga po akong narinig. Ang sabi, brother, bakit ba parang walang puso ang mga tao? Na bakit yung mga tao na nagko-corrupt, nakakatulog sila sa kanilang mga mansyon, sa kanilang malalaking bahay. Pero yung mga tao na nahihirapan dahil sa baha, marami ang namamatay. Di ba? Today mga kapatid, sinasagot lang ho ng Ephesians yung tanong na yan. Ano yung sagot ng Ephesians? Behind this political system of corruption is a demonic system of corruption. Sa bawat nasa likod ho nitong political system of corruption daw, merong demonic system of corruption. Ito po yung ibig kong sabihin dyan mga kapatid. Corrupt people are not just greedy. Yung mga corrupt na tao, hindi lang sila sakim. Hindi na uubusan ng pagkagutom. They've allowed the devil to take over their consciences. Hinayaan nila na sila'y masakop ng demonyo. Yung kanilang mga konsensya ay takpan na ng kasinungalingan. That's why mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, merong two kinds of demon-possessed person. May dalawang klase daw ng nasasaniba ng demonyo na tao. Dalawang klase. Tingnan niyo po ito. Ayan. Napapansin niyo po ba? Hilig panoorin po ito ng mga bata. Yung unang demon-possessed na tao, yung napapanood natin sa mga pelikula, yung exorcist, yung mga lumulutang, na pagka nasasaniban ng demonyo, lumulutang, nakasing lakas ng 4 na katao. Yan yung isang demon possessed. Nang lilisik ang mata, bumubula yung bibig. Pero ito yung isa. Ito po yung isa na demon possessed. Meron ba kayo nakikita ditong klase ng demonyo? Or masamang puwersa? Parang wala, no? Pero ito yung isa. Ito po, yung gumagawa ng masama, at ang tingin nila sa paggawa ng masama ay maayos na maayos. It's cool. And alam nyo ba, ito paminsan nagsisimba. Itong tao po na ito. Ano yung sabi ng aking kaibigan na si Scott Peck, isang best-selling author. Sabi niya, ito po, sa kanyang libro, People of the Lie. Ito raw yung mga tao ng kasinungalingan. Sabi ni Scott Peck, one of their distinguishing characteristics is the ability to lie to themselves as well as to others and to insist on being ignorant of their own faults and wrongdoings. Sa sobra nilang kasinungalingan, yung kasinungalingan nila, ang tingin nila, totoo na rin. Sila mismo naloloko nung kanilang kasinungalingan. Ngayon, mga kapatid, between these two, demon-possessed na tao, itong sinasaniban ng demonyo o itong isa, ito pong ikalawa, ito po yung mas masama yung kondisyon. Yung ikalawa. Okay. So, ano yung aking practical advice sa inyo? Tanong nyo ko ano? Para hindi tayo sakupin, ito po. Be careful with what you feed your mind. Kayo'y maging maingat kung ano yung ipinapasok ninyo sa inyong mga isip. Kung ano yung inyong binabasa. Kung ano yung inyong pinapakinggan. Kung ano yung inyong pinapanood. Kayo po'y mag-ingat kung ano yung pumapasok sa inyong mga isipan. Amen? Sabihin nyo nga sa katabi mo, mag-ingat ka. Ingat kayo ha. Mga kapatid, Paul is warning us. Binibigyan tayo ng warning ni Paul, ni Saint Paul, that our choices, our desires, our ambitions
are constantly being shaped by spiritual forces na hindi natin nakikita. Mag-ingat kayo ha. Kasi yung ating mga ambisyon sa buhay, yung ating mga panalangin, yung ating mga gustuhin, hindi natin alam. Ito'y nai-impluwensyahan na ng mga spiritual forces na hindi natin nakikita. Brothers and sisters, you are never neutral. Hindi yung wala kang pinapanigan. Every day, sa totoo lamang po, you are choosing sides. Tama po ba ako? Sa bawat pagkilos yung araw-araw, kahit nga kada oras namimili ka kung saan ka lalagay. Di po ba? You're choosing the force you follow. Ano ba? Susundin ko ba itong traffic light? Or wala namang nakatingin? Beating the red light na lang ako. Bibigyan ko ba itong nanghihingi? Or parang wala akong nakita? Every day, you are choosing sides. Mga kapatid, sino nakapunta na ng Europe? Hoy! Sa France. Hoy! Alam niyo ba sa France, merong lugar, ang tawag doon, Ars. A-R-S. Ars. So doon sa France, may lugar na Ars. Ito yung isang maliit na bayan na kung saan yung isang pare, ang pangalan niya is Father Jean Vianney. Si Father Jean Vianney, doon siya nag-serve as parish priest. Ito yung kanyang naging bedroom, si Father Jean Vianney. Ngayon, sino si Father Jean? Tanong niyo ako sino? Noon po siya po isang pare, father Ngayon, isa rin ho siyang santo, si Father Vianney. Ngayon, noong siya ay isang seminarista, si Father John, alam niyo bang halos hindi ho siya makagraduate? Bakit? Kasi hindi maganda yung kanyang academics. Hindi siya magaling. Hindi siya, especially sa Latin. Mahina ho siya sa Latin, si Father John Vianney. Ngayon, ayaw siyang iordina ng bishop niya. Kasi mahina nga siya sa academics Pero, masikap si Father John. Nag-struggle talaga siya. He was ordained. Naging pari ho siya. And, because of his limitation, sabi ng bishop, sabi niya kanya, nako, mahina ito. Hindi nito kaya yung malaking congregation or yung malaking assignment. Dadaling ko siya sa isang lugar na maliit lamang at hindi halos napupuntahan. Doon siya napunta sa Ars, yung lugar sa France. Ayan. Ngayon, mga kapatid, si Father John, may namimit na ho siguro tayong mga ganito, yung mga pare na medyo nahihirapang mag-homily. Hirap po siya talagang mag-homilya. Nahihirapan siya. Pero, mahal na mahal niya yung mga tao. Alam niyo ba kung ano yung ginawa ho ni Father John? Tanong niyo ko ano? Umupo lang ho naman siya sa confession box. Na kayo po ba'y nakakapagkumpisal na? So, naupo lang ho siya dun sa confession box at nakinig ng mga kumpisal ng mga tao. Gaano katagal? 16 hours. Di ba? Ang tagal? 16 hours per day. Isipin niyo ho yun, 16 hours per day. Kada araw, nakaupo lang siya dun sa confessional box para makinig ng kumpisal ng mga tao. And the spiritual conversations or conversions started happening. Anong nangyari? Naranasan niyo na po ba ito, mga kapatid? Ang sarap magkumpisal sa pare na nakikinig sa iyong sinasabi. Tama ho ba? Ganon yung nangyari kay Father John Vianney. Narinig ng mga tao, nalaman ng mga tao na ganito yung ginagawa ni Father John. Kahit malayo yung lugar, yung mga tao, they started coming to that parish para mapuntahan si Father John Vianney at magkumpisal sa kanya. Mga kapatid, yung kanyang pagiging holy, totoo po iyon. Alam nyo bang siya po'y namuhay ng simple lang, si Father John? If someone, kapag isang tao, binigyan siya ng bagong pares ng sapatos, hindi tatagal ang isang oras, mawawala na yung sapatos na iyon. Bakit? Ibibigay ni Father John doon sa mas nangangailangan.
Yan ho si Father John. Ngayon, saan pumapasok yung kanyang storya dito sa ating pinag-uusapan? Alam niyo bang si Father John Vianney ay merong mga real encounters sa devil? Meron talaga siyang pagkakataon na na-encounter niya yung demonyo. At sabi ho ni, about these demons, ano yung sabi ni Father John? Eto ho, sabi niya, tingnan niyo mabuti ha. Sinong natatakot sa demonyo? Itaas ang kamay. Takot rin po ako eh. Pero ano sabi ni Father John? They're not strong. They are not strong. When I make the sign of the cross, they run away. Hindi raw malakas ang demonyo. Kapag tayo nagsasign of the cross, tumatakbo sila. Yan yung sabi ni Saint John Vianney or ni Father John. One time, napunta ho siya sa isang bahay at nakarinig ho talaga siya ng ingay. Talagang maingay. Sabi ho ni Father John, oh, demonyo lang yun. Demonyo lang yun. Sabi niya, hindi siya takot dahil alam niyang mahina yung demonyo. Mga kapatid, brothers and sisters, alam niyo ba yung pinakang magaling nating proteksyon sa demonyo against the enemy? Tanong niyo ko ano? Our best protection against the enemy is to follow Jesus. Sundan lang natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin yan, hindi tayo nakikipaglaban ng mag-isa. Meron tayong kasama. And that devil, wala ho yung panama in this mysterious thing called grace. Sabihin nyo nga po, grace. Grasya. Wala yung patama. Message number 2, which brings me to this. Authentic grace requires a response. Dito ho tayo sa topic nito, fake grace and authentic grace. Yung peke na grasya at yung totoo na grasya. And authentic grace, sabihin nyo authentic grace, it requires a response. Pag mayroong totoong grasya, kailangan yan sagutin. Kailangan nating mag-respond. Eto po, may nagtanong na ho ba sa atin ito? Tayong mga Katoliko, tinanong na ho ba tayo, are you saved, brother or sister? Ikaw ba'y ligtas? Natanong na ho ba kayo niyan? Ngayon, pag sinabi natin yes, eto yung susunod na tanong. How do you go to heaven? Paano ka mapupunta sa langit? By your faith? Sa pamamagitan ba ng iyong pananampalataya? Or by your good works? Paano tayo mapupunta na langit? Sa pamamagitan ba ng ating pananampalataya? Or sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa? Yun yung tanong sa atin. Alam niyo mga kapatid, gusto niyo matutunan yung sagot? Ito po yung sagot. I-quote natin yung 2 verses na binasa natin kanina. Ito po. Ephesians 2 verses 8 to 10. Sagutin natin sila. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by your works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus, to do good works which God prepared in advance for us to do. Yan ho yung ating magiging sagot sa kanila. Mga kapatid, itong 2 verses po na ito, it embraces both, grace and good works. Meron niyang grasya at merong mabuting gawain. Mga kapatid, yung salitang grace, sabihin nyo nga grace ulit. Alam nyo bang meron niyang katumbas sa salitang Griego? In Greek, grace mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, charis. It's charis. Or gift. Ibig sabihin, kung ito'y regalo, ano yan? Libre. Di ba? If it's a gift, it must be libre. Ngayon, imaginein po ninyo, eto, nagpunta kayo sa isang birthday. Sino may birthday ngayon? Happy birthday! Punta kayo sa isang birthday ng kaibigan nyo. Ibinili mo siya ng regalo.
At ipinadala mo yung regalo mo via Lala Move kasi hindi ka makapunta. Meron siyang ribbon sa ibabaw. Nakasulat dyan, Happy Birthday! Happy Birthday! Sana nagustuhan mo itong regalo ko. Pero may nakasulat pang PS. Sabi niya, in-order ko yan sa Kim Store. In-order ko yan for 752.02 pesos. Padala mo na lang sa GCash ko yung bayad. Meron pa. Plus yung delivery fee na 40 pesos. Pakibayad na lang sa GCash ko. Mga kapatid, yun ba'y regalo? Matatawag mo ba yung regalo? Hindi. It's not a gift. Maaari pa, it's a sale. Di ba? Hindi ho yan ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi yan ginagawa sa atin ng Panginoon. You don't earn His love by being good. Bawat isa sa atin, hindi tayo minahal ng Panginoong Hesukristo dahil gumagawa tayo ng mabuti. Hindi pa tayo pinapanganak dito sa mundo. Mahal na niya tayo. He just loves you. Period. Mahal niya tayo. Sabihin mo sa katabi mo nga, God loves you. Yan, di ba? Di ba? God loves you. Sa totoo lang. Ngayon, ito yung pinakamalaking tanong. So, is good works not important? Kung mahal tayo ng Diyos, yung bang mabubuting gawain hindi na mahalaga? Ano sa tingin ninyo? If you notice mga kapatid, right after Paul says that grace is a gift, after nun, sinabi niya ito. Sabi ho niya in Ephesians 2 verse 10, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ayan po. Someone said it this way. Sinabi ho dito, you're not saved by good works. You're saved for good works. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng mga gawaing mabuti. Tayo ay naligtas para tayo gumawa ng mabuti. Tayo ay may grasya para tayo gumawa ng mabuti. Because of grace, mga kapatid, and if you will allow it, di ba ano ang ating paniniwala dito sa feast? Everything is grace. Everything is grace. Kahit anong gawain mo, kung hindi yan bibigyan ng grasya ng Panginoon, hindi yan matutupad. Ito nga lang pagpunta nyo dito, that's grace. Amen? Yung pagkakatao kayo po'y nakaupo riyan ng maayos. That's grace. Kasi yung iba, nasa ospital, nakahiga. Pero I believe that is also grace. That's grace. Everything is grace. Itaga po ninyo ito sa bato, mga kapatid. Fake grace or yung hindi totoong grasya makes us feel good. Magandang ating pakiramdam pag tayo nakakatanggap ng grasya. But authentic grace makes us do good. Kapag tayo nakakatanggap ng grasya, ang katotohanan dyan, wala tayong magagawa, kundi pay it forward. Gumawa rin tayo ng mabuti. Amen? Amen. Brothers and sisters, tandaan din po natin, you're not saved by works. You are saved for works. Tayo ay hindi naligtas dahil sa mabuting gawa. Tayo ay naligtas para gumawa ng mabuti. Alam niyo mga kapatid, para medyo mas maintindihan ho natin itong sinasabi ko sa inyo, let me share you a story. Handa na po ba kayo? Okay lang po ba? Ibigay ko sa inyo ang story ni Brother Bo. Kay Brother Bo talaga ako kumukuha ng inspirasyon eh. Si Brother Bo, noon ho siyang teenager or teenage missionary. Medyo mangmang pa ho siya noon. Ngayon, habang nasa isa ho siyang lugar, may nakita siyang bata. Yung bata namamalimos. Marami na ho kayo nakikita dyan, marami sa kalsada. Di ho ba? Ngayon, yung bata, tinanong niya, ilang taong ka na? Sabi ng bata, 12 years old. Pero sa tingin niya, yung bata, hindi 12. 9 years old lang. Ano ibig sabihin nun? Malamang malnourished yung bata. Tinanong niya, anong pangalan mo? Sabi ng bata, Nene po. Nene, saan ka nakatira? Sabi ni Brother Bo. Sabi ni Nene,
Sa tita ko po. Sa tita ko po ako nakatira. Patay na po ang mga magulang ko. Aba, sa tita raw niya nakatira, patay na yung mga magulang ni Nene. Nag-usap sila ni Brother Bo, umupo sila sa isang gilid. Alam niyo kung anong umantig sa puso ni Brother Bo? Tanong niyo kung ano. Sabi ni Nene, Brother, binubugbog ako ng tiyahin ko kapag hindi ako nakakapagpalimos ng malaki. Kapag hindi ako nakakakuha ko ng limos, pero kaunti lang, binubugbog ako ng tiyahin ko. Si Brother Bo, naantig ho siya doon sa sinabi ni Nene. And he did something crazy. Tanong niyo ko ano? Huwag niyo po itong gagawin, han eh. Huwag niyo basta-basta ito gagawin. Naawa si Brother Bo kay Nene. Sabi ni Brother Bo, Ne, gusto mong tumira sa bahay namin? Pinatira ni Brother Bo yung bata sa bahay nila. Sabi ni Nene, opo. Ay, tuwang-tuwa. Dinala ni Brother Bo si Nene sa bahay nila, binigyan niya ng damit, pinakain niya. Hindi nagreklamo yung kanyang mga magulang. Binigyan niya ng damit, pinakain niya, and for 2 days, kitang-kita niya yung saya ng bata. Ngayon, for 2 days, ikatlong araw, nawala si Nene. Second day, nag-iisip na si Nene, ay si Brother Bo, pag-aaralin ko itong bata. Pero ika-third day, nawala si Nene. Hindi lang si Nene yung nawala. Hulaan ninyo kung ano yung nawala. Nawalan sila ng gamit. Ano pa? Nawalan sila nung kanilang perang nakatago. Alam niyo mga kapatid, naging masama ang loob ni Brother Bo dahil dun. He was heartbroken. Hindi dahil nawalan sila ng gamit or nawalan sila ng pera. Nalungkot siya dahil alam niya wala na sa kanya si Nene. Nawala na sa kanya and definitely hindi ito magpapakita sa kanya. Mga kapatid, analyze natin itong storya na ito, ha? Yung pagtanggap ni Brother Bo kay Nene dun sa bahay niya, anong tawag ho dun? Grace, di ba? Grasya. Meron bang ginawang maganda yung bata para tanggapin ni Brother Bo sa kanyang bahay? Wala. That's grace. But, grace, sabihin nyo nga pero, grace required something from her. Yung grasya, dapat meron siyang sagot. It required a response. Kailangan niya ng sagot. It demanded some good work. Di ba? Pag nakatanggap ka ng grasya, dapat gumawa ka ng mabuti. At least, kay Nene, at least dapat hindi siya nagnakaw. Di ba? But, anong ginawa niya? Nagnakaw siya at umalis siya dun sa bahay ni Brother Bo. Brother Bo was giving her a new future. He giving her a new home, a new life. Pero binaliwala niya yon. Ibig sabihin, hindi pa siya handa dun sa grasya na kanyang natanggap. Tama po ba ako, mga kapatid? May I preach you this message, mga kapatid? Amen? Ito po. Grace means God is giving us new future, a new home, and a new life. If we receive that grace, that means we're willing to leave our old past, old home, and old life. Kapag nakatanggap tayo ng grasya ng Diyos, ibig sabihin yan at tinanggap natin ito, handa tayong tanggalin yung ating dati, yung hindi maganda sa atin. Tama po ba ako? Kaya everyday, nagkukumpisalo, hindi naman everyday, pero almost every month, or kaya kahit at least quarterly, magkumpisalo tayo. Isa hong pagbibigay ng grasya ng Diyos yan para hindi tayo bumalik dun sa ating gawi. Ngayon, here's another reason why Jesus gives grace. Meron pang isang rason bakit nagbibigay ng grasya ang ating Panginoon. Tanong niyo ako bakit? Para hindi ka magyabang. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mayabang. Para hindi ka magyabang, binibigyan tayo ng grasya ng Panginoon para hindi ka magyabang. Basahin po ulit natin ito, ha? Tingnan niyo po. Ephesians 2 verses 8 to 9. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Hindi dahil sa iyong ginawa, binigyan ka ng grasya.
Binigyan ka talaga ng grasya ng Panginoon. Hindi mo yan kailangang ipagyabang. We boast. Bakit ba tayo nagyayabang? Para ba maging feeling superior tayo sa iba? Di ba? Usually ganyan yan eh. Dahil tayo maraming pera. O kaya maganda yung ating mga natapos. Or kaya maganda yung ating family background. Aba, ay ang aking lolo yata ay doon. Di ba? Or kaya, because of our religiosity. Tingnan niyo po ha, these are the exact things na nagdi-divide sa mga tao. Na nagki-create ba siya ng status sa isang society? Bigyan ko kayo ng example ha, tingnan niyo po ito. Sabi nila, I am better than you because I earn more than you. Mas magaling ako sa iyo dahil mas malaki ang kita ko sa iyo. I am better than you because I have a PhD. You don't. I am better than you because I am prettier than you. Mas maganda ako sa iyo. Oh, mas maganda ba yung katabi mo sa iyo? I am better than you because I go to daily mass. Ayan o, yun eh. Pero mga kapatid, if everything is grace, lahat ay grasya, wala na hong ganyan. Wala nang separation yung mga tao. Wala nang status. Irrelevant na yung status natin sa society. Bakit? Tanong ako bakit? Ang ating Panginoong Jesucristo, namatay lang ba siya para sa mayaman? Hindi. Ang ating Panginoong Jesucristo namatay sa mayaman at sa mahirap. Di ba? Pati mga karaniwang tao. Ang ating Panginoong Jesucristo namatay siya para sa mga banal? Hindi. Ang ating Panginoong Jesucristo namatay siya sa mga banal at sa mga hindi banal. Di ba? If God's grace comes to all people equally, lahat ng tao na bibigyan ng grasya, then ibig sabihin, wala kang dapat ipagyabang. Di ba? Wala kang dapat ipagyabang. Nobody gets to claim that parang mas worthy ako ng pagmamahal ng Diyos. Hindi. Kasi even yung mga Hudyo, yung mga chosen ones, hindi nila pwedeng sabihin yan. Kasi ang pagmamahal ng Diyos ay para sa lahat. Which brings me to the second part, mga kapatid. Gentiles are family. Sabihin nyo nga po, Gentiles. Ano yung mga Gentiles? Ibig sabihin, mga hindi Hudyo. In the second part of Ephesians, mga kapatid, kinakausap ni Saint Paul directly yung mga hentil na Kristiyano. Yung mga hindi Hudyo, directly. Imagine nyo mga kapatid, yung mga home churches sa Ephesus, sa Corinth, sa Galatia. Imagine ninyo, some doon, mga Hudyo. At some doon, sa mga home churches na yun, mga hentil. Ibig sabihin, mga hindi Hudyo na Kristiyano. And I want you to imagine this. Imaginein ho ninyo, ano ba itong mga non-Christian, non-Jewish Christians? Ano yung nararamdaman nila? Kasi hindi sila chosen ones eh. Ano yung nararamdaman nila? If the Jews were the chosen people of God, sino yung mga hentil? Sila ba yung mga reject? Sila ba yung mga sobra lamang, leftovers? Sila lang ba yung mga parang extra sa mga pelikula? Na lakad ng lakad sa palibot kahit blurred yung picture at nakafocus dun sa bida. Yung bang mga hentil, yung mga salimpusa? Mga kapatid, ano yung sinasabi ni Paul? Ephesians 2 verses 12 to 13. Remember that at that time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. Ibig sabihin, ina-announce ni Paul na yung mga Gentile Christians, yung mga estranghero, yung hindi Hudyo, they are no longer strangers. Hindi na sila estranghero. Sila ay part na ng pamilya. They belong to God's house. Amen? Tayo po yan. And as I end, mga kapatid, this is God's amazing plan. Ito yung kanyang plano sa atin.
Ano ang plano ng Diyos? Ano yung ano? Yung mga namamatay, mabubuhay muli. Yung mga outsiders, magiging insiders. Yung mga magkakaaway, magiging magkakaibigan. At yung mga estranghero, magiging part ng pamilya. Yan ang plano ng Diyos sa atin. In one sense, mga kapatid, para tayong si Nene. Yung naikwento ko sa inyo na bata, na gutom tayo sa atensyon, gutom tayo sa pagmamahal, tayo'y namamalimos, we are begging for meaning and purpose, na parang nabubugbog tayo kapag hindi natin nasusunod kung ano yung gusto ng mundo, kung ano yung expectation sa atin. Para tayo si Nene. But, sabihin nyo, pero, Jesus welcomes us to His house. Pinapapasok tayo ng Diyos sa Kanyang tahanan. Mga kapatid, Jesus has already prepared a room for you in God's new house. Meron ka ng tahanan, meron ka ng kwarto sa Kanyang bahay. Mga kapatid, tingnan ninyo ang inyong buhay. Tingnan ninyo yung buhay ninyo, ha? Yung kaibuturan ng inyong pag-iisip, ano ba ang inyong naging buhay? Masama? Mga kapatid, whatever your story is, ano man ang inyong nakaraan, ano man ang inyong istorya, hindi ho yan mahalaga. Hindi yan mahalaga. Bakit? Because you now belong to God's house. Nasa tahanan ka na ng Diyos. Binayaran na niyang lahat sa krus. Binayaran na ng ating Panginoong Hesukristo lahat sa krus. Magtiwala ka sa Kanya, kapatid. Magtiwala ka. At sumunod ka sa Kanya. Hayaan mong baguhin ka ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Mga kapatid, you belong to God's house. Amen. Amen. Palakpakan naman ho natin ng Panginoon. Inaanyayahan ko po kayong tumayo at tayo'y magdarasal. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pagpapaalala sa amin na hindi mahalaga kung ano yung aming mga nakaraan. Hindi mahalaga kung ano yung aming mga masasamang nagawa. Basta't lumapit lamang kami sa iyo, Panginoon. Hinding-hindi nyo kami iiwan. We belong to you. We belong to your love. Bawat isa sa amin dito, Panginoon, salamat. At nararamdaman ho namin na hindi po kami estranghero, na hindi kami outsiders, na hindi kami welcome. Nararamdaman namin na mahal nyo kami sa pamamagitan ng aming mga kapatid na kasama dito sa feast, sa pamamagitan ng aming kapwa. Panginoon, itinataas ko po ang bawat isa dito sa inyo, dito sa amin. Tinataas ko po ang bawat isa dito. Patawarin mo po sila sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Pagpalain niyo po sila sa kanilang mga gawain, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang pagpapamilya, sa kanilang pakikipagkaibigan. Bawat isa, Panginoon, pagpalain niyo. Kung may nararamdaman man kang masama sa kanilang katawan, sana'y pagalingin niyo sa inyong tamang panahon. Kung sila'y may nararamdamang sama ng loob, Panginoon, gabayan niyo po sila na malampasan ito. Ano man pong problema, Panginoon, ano man ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, gabayan niyo sila. This we ask and pray in the mighty name of Jesus, whose name is worthy and holy. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. In the beginning was the Word. You spoke the world to be, and there is nothing that could come to life without you. For you are life and the light, and all will come to see. All of creation will be living for your glory. Let's
Okay, can everyone repeat after me? I am blessed. I am saved. And I am worthy. Brothers and sisters, in my Father's house, there is no room for doubt. There is no room for second guessing. There is no room for confusion. Every day, we are made to choose. Saan ako papanig? Which side am I going to take today? But brothers and sisters, that choice has already been made for us thousands of years ago. That choice has been nailed to the cross 3 times, thousands of years ago. So with one voice, as we worship tonight, I want us all to declare once again, I am blessed, I am saved, and I am worthy. Let's sing, brothers and sisters. Left the glory of your throne and chose to make a home here in the midst of you. Walk with me unworthy, Almighty Son of Man. You chose the crown of thorns, so by your blood we are redeemed and we made worthy. Worthy is your name. One voice, brothers and sisters. Worthy is your name. Let our praise resound. But only you deserve all praise. Worthy is your name. The first and last, the living one, sing holy. For the Lamb was slain, now on the throne, sing holy. For the one who was and is to come, sing holy. All glory and the power, all honor and the praise belongs to you forever. For holy is your name. Holy is your name. As you come with the clouds, every eye will see your kingdom coming in the fullness of your glory. With all the angels and the saints, all generations lift your name, singing an endless hymn of holy, holy, holy. Singing an endless hymn of holy, holy, holy. Singing an endless hymn of holy, holy, holy. Let's all sing. Singing an endless hymn of holy, holy, holy. We're singing an endless hymn of holy, holy, holy. One more time. We're singing an endless hymn of holy, holy, holy. Holy is your name. Holy is your name. God only you deserve all
Meron ba tayong first timer? May first timer ba tayo? Yung first time lang mapunta dito sa Peace Queen Mary, meron po ba? Huwag kayo mahiya. Welcome ho, brother. Welcome ho sa inyo. Ako nga po pala si Brother Ron Ramos. Ano po? Si Brother Andy, meron tayong nagbabalik. So mga kapatid, itaas ho natin ang ating kamay dito sa ating kapatid na brother. Brother, welcome ho sa inyo. Panginoon, itinataas ko po sa inyo itong aming kapatid na narito ngayon, first time pong mapunta sa Peace Queen Mary. Panginoon, kami naniniwala hindi po ito aksidente na narito siya ngayon. Narito siya ngayon, dinala po siya dito kung sino man po ang naghikayat sa kanya, Panginoon, para mapakinggan ang inyong mabuting balita at mas mapalapit sa inyo, Panginoon. Panginoon, tinataas ko po itong aking kapatid. Nawa po pagpalain niyo po yung kanyang buhay, ang kanyang pamilya, ang kanyang trabaho, ang kanyang kalusugan para po sa inyong ikabubuti. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. God bless you, brother. Welcome sa Peace Queen Mary. Okay, may announcement ba tayo? Ito po, isang announcement po. Sa November 21 to 23, ilang linggo na ho namin pinapaalala sa inyo, meron ho tayong pinakamalaking Catholic gathering na mangyayari ho sa SMX Manila. Ito pong Feast Conference. So kung sino man ho yung gusto pang sumama, nandito po ang aking misis para ho, lapit lang ho sa kanya para bumili ng ticket kung meron man ho gusto. And isa pa po pala, next week po is the last week of the month. Tama po ba? Hindi pa? Next week? Last week na next week, di ba? Okay. So, ano po yung ating last week? Sunday po yun, di ba? Pero mga kapatid, okay lang po ba? Kasi medyo may conflict po kami ng schedule. Instead na mag-Sunday po tayo, Saturday pa rin po. Saturday po tayo, same time, dito po muna tayo sa auditorium. Ito lang pong month na October. Pasensya na po at meron lang ng conflict ng schedule. So, instead na Sunday po tayo next week, dito po ulit tayo sa Queen Mary Auditorium. Ano ho? And magsama kayo ng mga friends and classmates yan, kaibigan, family, para mas ma-bless pa. Nako, ang ganda ho ng talk natin sa susunod. And isa pa, sino yung mga gustong mag-serve dito sa Peace Queen Mary? May bago ho tayong gitarista dito. Nakakatuwa. May mga gusto sumama sa ating dance ministry, sa ating ushers, lalo na pagkalinggo. Yung mga gusto mag-serve, lumapit lang po kayo dito sa ating mga nandito sa likod. At tayo po'y kayo kanyang pagbibigyan. Ako, mas maganda yung nagsaserve para tayo sa Panginoon para mas dumami pa yung talent sa atin at mapayabong. Amen? So mga kapatid, eto na yung pinakang gusto kong part nitong ating talk ngayon, itong session natin, ang ating love offerings and tithes. Bakit? Kasi dito hindi tayo humihiling sa Diyos. Dito tayo yung nagbibigay. At alam nyo, yung ating pagbibigay ng ating love offerings and tithes, ito'y pagpapakita ng tiwala sa ating Panginoon. Lahat ng dumarating sa atin ay grasya. Kaya wala tayong magagawa, kundi gumawa rin ng mabuti. And this is isa sa mga bagay na pwede natin gawin ang pagbibigay ng love offerings and tithes. So mga kapatid, itaas niyo po yung inyong mga offerings and tithes as we pray. Panginoon, pagpalain niyo po itong aming munting nakayanan. Nawa, Panginoon, ito'y makatulong sa aming kapwa, lalong-lalo na sa pagpapalaganap ng inyong mabuting balita. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, itong aming mga kapatid na nagbibigay ng kanilang ng mga love offerings and tithes, ang kanilang time, talents, and treasures. Alam nila yung kanilang ginagawa. Make them channels of blessings in this world. Pagpalain niyo po sila siksik, liglig at umaapaw. At itinataas din po namin, Panginoon, ang kanilang mga dalangin sa buhay. Yung mga pangarap nila sa buhay, nawa, Panginoon, sa inyong tamang panahon, ito'y inyong ipagkaloob sa kanila. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen. So mga kapatid, with a very cheerful heart, let's have our love offering. Woo! Resound. Yes. Praise the heavens, for He is good.
come, rejoice, and be glad, for He has made this day. Everybody now listen, I've got some news from the Lord, straight from His word. Say, you don't have to be afraid, you don't have to hesitate, for His love is here to stay. Oh, even death is stopping now, no more chains can hold you down, He has overcome. Mga kapatid, see you again next week. God bless you all. Mag-ingat po kayo sa inyong pag-uwi. And remember, you have a place in God's house. Amen? Amen. God bless you all po. Ingat po kayo. For He has made, oh come, resound, praise the heavens, for He is good. Come, rejoice, and be glad, for He has made this day. See you next week, brothers and sisters.